Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang daanan ng tubig. Ito ay pinagkukunan ng mga yaman at mahalagang ruta ng mga barko. Ngunit, ang rehiyon na ito ay nahaharap sa tumataas na tensyon. Inaangkin ng Sina ang halos buong dagat bilang kanila. Ang pag-aangkin na ito ay sumasapaw sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang pagsasapaw na ito ay humantong sa mga komprontasyon. Ang Sina ay lalong nagiging mapamilit sa rehiyon. Ginagamit nila ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia upang takutin ang mga barkong Pilipino. Halimbawa, noong Disyembre 2024, isang barko ng Chinese Coast Guard ang gumamit ng water cannon laban sa isang barkong Pilipino. Ang insidenteng ito ay naganap malapit sa Scarborough Shoal, isang tradisyonal na pangisdaan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ipinagtatanggol ng Sina ang kanilang mga aksyon bilang naayon sa batas. Inaangkin nilang ipinagtatanggol nila ang kanilang soberanya. Inakusahan nila ang Estados Unidos ng panghihimasok sa mga usapin sa rehiyon. Gayunpaman, maraming bansa ang nakakakita sa mga aksyon ng Sina bilang agresibo at destabilizing. Ang paggamit ng puwersa at pananakot ay lumalabag sa batas internasyonal. Ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa buong mundo. Matalas na binabantayan ito ng internasyonal na komunidad. Ang West Philippine Sea ay isang flashpoint. May potensyal itong lumaki at maging isang malawakang tunggalian. Ang sitwasyon na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa isang mapayapang resolusyon. Dapat igalang lahat ng partido ang batas internasyonal at makisali sa dialogo. Ang Pilipinas ay nahaharap sa isang hamon. Bilang Pilipino, kailangang protektahan ang ating soberanya at integridad ng teritoryo. Kasabay nito, nais nating iwasan ang conflict sa China. Ayaw natin ng giyera pero hindi maaring wala tayong gagawing pagtatanggol. Ang ating tugon ay dalawang bahagi. Pinalalakas natin ang ating militar. Pinapalakas din natin ang mga international na pakikipagtulungan. Naging transparent ang pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa mga aksyon ng Sina. Hayagan itong kinokondena ang paggamit ng puwersa ng mga Sino. Naghain din tayo ng mga diplomatikong protesta. Ang transparency na ito ay nakatulong upang mapataas ang kamalayan sa internasyonal. Nakakuha rin tayo ng suporta para sa Pilipinas. Pinalakas ni Pangulong Marcos Jr. ang militar ng bansa. Pumirma ang Pilipinas ng mga kasunduan sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan. Ang mga kasunduang ito ay nagpapahintulot para sa magkasanib na pagpapatrolya at mga pagsasanay militar. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapahusay sa interoperability at nagpapadala ng isang malakas na mensahe ng deterrence. Malinaw ang estratehiya ng Pilipinas, layunin nilang pigilan ang agresyon sa pamamagitan ng lakas at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kaalyado, layunin nilang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Naniniwala sila na ang isang nagkakaisang prente ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang rules-based order sa South China Sea. Mahalaga ang mga internasyonal na alyansa para sa Pilipinas. Nagbibigay sila ng payong ng seguridad. Pinalalakas din nila ang boses ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang Estados Unidos, isang matagal ng kaalyado, ay gumaganap ng mahalagang papel. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang kanilang pangako sa Pilipinas. Nagsagawa sila ng magkasanib na pagsanay militar at nagbigay ng tulong militar. Tinitingnan ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang mahalagang kasosyo sa Indo-Pacific. Nakatuon sila sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Bukod sa Estados Unidos, pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa ibang mga bansa.
Ang Australia, Japan, India at ilang mga bansang Europeo ay nagpakita ng suporta. Nagsagawa sila ng magkasanib na pagpapatrolya at mga pagsanay pandagat sa South China Sea. Ang nagkakaisang tugon na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China. Ang mga alyansang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas militar. Ang mga ito ay tungkol din sa pagtataguyod ng batas internasyonal. Ipinapakita nila na hindi kukonsintihin ng internasyonal na komunidad ang mga unilateral na aksyon na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan. Ang issue sa West Philippine Sea ay masalimuot. Ngunit, isang bagay ang malinaw, dapat ipatupad ang batas internasyonal. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, na kilala bilang UNCLOS, ay nagbibigay ng balangkas para sa pagresolba ng mga alitan sa karagatan. Patuloy na nananawagan ang Pilipinas para sa isang mapayapang resolusyon. Naniniwala sila sa dialogo at diplomasya. Hinangad din nilang linawin ang kanilang mga karapatan sa karagatan sa pamamagitan ng batas tulad ng Maritime Zones Act. May responsibilidad ang internasyonal na komunidad. Dapat nilang suportahan ang panawagan ng Pilipinas para sa isang mapayapang resolusyon. Dapat din nilang ipagpatuloy na itaguyod ang mga prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag at paglipad. Ang pagkakaisa ay lakas. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, mapipigilan ng internasyonal na komunidad ang agresyon at may susulong ang isang rules-based order. Ang layunin ay upang matiyak ang kapayapaan at katagan sa West Philippine Sea at sa iba pang lugar. Kaya mga kapwa ko Pilipino, suportahan natin ang mga hakbangin ng ating pamahalaan para patatagin pa ang ating soberanya. Huwag na tayo magpapaloko pa sa mga politikong walang bayag. Mga politikong maka-China. China na nais sakupin ang ating West Philippine Sea na pinagkukunan ng ating mga kabuhayan, pagkain at ang ating kinabukasan dulot ng mayamang mineral at langis sa bahaging ito ng ating bansa. Kung gusto nating bantayan kung tama ba ang mga ginagawa ng administrasyon, nasa kamay nating mga Pilipino ang kapangyarihan. Hindi sa paraan ng mga rally sa kalsada kundi sa isang matino, responsable at may pananagutan na pagboto sa mga kandidatong totoong may malasakit sa bayang sinilangan natin. Ang Pilipinas, hanggang sa muli mga katribo. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.